Gilas Games preview na nga tayo dahil na rin sa simula na nga ng bakbakan sa Asian Games. Napapabilang nga ang Gilas sa Group C ng Asian Games Men's Basketball at ang kasama nila dito ay ang teams ng Bahrain, Thailand at Jordan. At makakalaban nila ang tatlong teams na ito sa first round. September 26, 1:30 PM ang unang laro ng Gilas at ito ay laban sa team ng Bahrain na merong isang Wayne Chisholm na nakapaglaro na dito sa PBA bilang isang import at siya ang isa sa mga players ng Bahrain na kailangang bantayan ng Gilas at asahan natin na silang dalawa ni Justin Brownlee ang magiging magkamatch sa game ng Gilas laban sa Bahrain. Sa palagay natin ay mananalo ang Gilas sa game na ito dahil na rin sa na-scout ni Coach Tim Cone ang team ng Bahrain at may mga points o paghahanda na ginawa si Coach Tim Cone laban sa team ng Bahrain at nasabi niya na kaya ng Bahrain na makascore ng malaki sa 3-point area at ito yung isa sa tinignan ni Coach Tim Cone at asahan natin meron rin itong nakahandang plano laban sa team ng Bahrain. Ang susunod na makakalaban ng Gilas ay ang team ng Thailand sa September 28, 11 AM. Alam natin na medyo nakakaangat ng konti ang Gilas laban sa team ng Thailand pero lalaban pa rin ang Thailand kontra nga dito sa Gilas team. Gilas pa rin ang inasahan na mananalo sa game na ito. Ito yung sa palagay natin na magiging takbo ng laro ng Gilas sa kanilang first 2 games base na rin sa preparasyon ng Gilas team at mga nakaraang stats ng Bahrain at Thailand kontra sa team ng Gilas. Dito sa ikatlong laro ng Gilas tayo medyo 50-50 maging itong si Coach Tim Cone ay aminado na magiging bakbakan ang laro nila laban sa team ng Jordan dahil na rin sa parehong nagkakadikitan at palitan ng panalo at talo ang team ng Jordan at Gilas sa kanilang mga huling laro kontra sa isa't isa. Rondae Hollis Jefferson ang isa sa player ng Jordan at kilalang kilala ito ng Gilas pero maging itong si Rondae Hollis Jefferson ay kilalang kilala rin niya ang team ng Gilas. Ito yung game na mahirap magbigay ng opinyon kung sino ang mananalo pero natural. Gilas team pa rin ang ating pambato sa larong ito at gustong gusto pa rin natin na sila ang manalo. 50-50 tayo sa game na ito pero para sa akin Gilas pa rin ang mananalo. Huwag lang magmintis ang mga free throw ng Gilas dahil naipakita ng isang Justin Brownlee noon na kayang-kaya niyang buhatin ang Gilas team laban sa team ng Jordan. Yun nga lang ay kinapos lang sila ng konti at natalo sila ng 1 point noon laban sa Jordan. Halos nasa China na nga ang lahat ng mga players na maglalaro sa Asian Games at napansin natin itong si Rondae Hollis Jefferson na present para sa team ng Jordan at magiging isang mahigpit na laban ang magaganap sa pagitan ng Jordan at ng Gilas team. Nagsuot itong si Rondae Hollis Jefferson ng Philippine flag pin kahit nasa Jordan team nga ito kabilang pero alam niya at ng mga Filipino basketball fans na nagsimulang mas makilala itong si Rondae Hollis Jefferson noong naglalaro siya dito sa Pilipinas bilang ang import ng Token Tex. Ginawa ito ni Rondae Hollis Jefferson bilang pagkilala sa suporta ng mga Filipino basketball fans sa kanya at maging sa katatapos lamang na FIBA World Cup nga ay sinuportahan talaga siya ng mga Filipino basketball fans. Nabanggit nga rin ni Coach Tim Cone na ang Jordan ang isa sa mahirap na kalaban sa kanilang grupo at maging ang Bahrain ay papalag rin. Ibig sabihin na laban ang Bahrain na kanilang makakalaban sa first game kaya nag-iingat rin ang Gilas laban sa team ng Bahrain dahil posible at pwede silang maka-upset kontra sa team ng Gilas. Ito ang nasabi ni Coach Tim Cone bilang precaution o talagang maingat itong si Coach Tim Cone sa kanilang first game kontra sa team ng Bahrain dahil ayaw niyang matalo dahil sa kapabayaan. Nandun na nga sa China ang Gilas Pilipinas at sisimulan nila ang kanilang opening round sa Group C kasama ang mga teams ng Bahrain, Thailand at Jordan. Confident itong si Coach Tim Cone sa kanilang preparasyon kahit na naging mahigpit ang Asian Games tungkol sa lineup ng Gilas dahil hindi nila pinayagan ang mga dati nangang players na naglalaro para sa Gilas team na sina Romeo, Abueva, Perkins at Mo. Dapat sana ay pinayagan na ang mga dating players na naglalaro para sa Gilas team at alam naman ng Asian Games Committee na hindi na bago ang mga players na ito sa Gilas team at hindi nila maitatanggi na dati na nilang nire-representa ang Gilas at walang problema sa kanilang eligibility. At sa palagay natin ay mababaw ang dahilan na wala ang pangalan nila sa unang listahan na ibinigay ng Gilas. Kahit na ganito pa man, ang nangyari ay lalaban pa rin sina Coach Tim Cone at nandun na nga sila sa China para irepresenta ang ating bansa sa larangan ng basketball. Matagal-tagal na wala tayong nakukuhang medalya dito sa Asian Games sa larangan ng basketball at ang huling Asian Games na kung saan nagkamedalya ang Pilipinas sa larangan ng basketball ay noong 1998 pa at bronze ang nakuha natin dito sa tulong na rin ni Coach Tim Cone at siya ang head coach ng Gilas noon. Ngayon nga na nagbabalik itong si Coach Tim Cone para sa Gilas team bilang head coach ay marami sa mga Filipino basketball fans ang nasiyahan dahil alam nila na lalaban ito at hindi magdadahilan. Kahit na sa anong klaseng sitwasyon ito mailagay, kagaya na lamang sa issue ng lineup, nakitang-kita na ginigipit tayo ng Asian Games Committee at hindi nga dahilan ang ibinabato ni Coach Tim Cone sa mga interview niya kung hindi ay mga solusyon at ito ay ang ma-integrate kaagad ang mga bagong players sa sistema at kondisyon ng mga datihan na mga players ng Gilas na nasa pool
basketball ng FIBA World Cup na halos dire-diretso ang naging ensayo. May ginawa rin si Coach Tim Cone para sa kanilang first game at ito ay ang pag-scout sa team ng Bahrain at nakita niya na kapag naging maganda ang shooting ng team na ito sa 3-point area ay magiging banta sila para sa Gilas team. Kaya naman may mga plano na itong si Coach Tim Cone para mapigilan na uminit ang opensa ng Bahrain sa 3-point area. May pagkukulang ng konti ang SBP dahil lumalabas sa pahayag ng Philippine Olympic Committee na hindi sila nagkulang sa palaging pagpapaalala sa SBP na tignan nila ang kanilang listahan para sa Asian Games. Lumabas din ang katotohanan na parang hindi nga binigyan ng atensyon ng SBP ang paalala ng Philippine Olympics Committee na tignan nila at ibigay ang final na listahan nila ng mga players para sa Asian Games at naging abala sila masyado sa FIBA World Cup. Pero kung titignan naman natin ay madali lang gawin ang listahan at sobrang dami rin ang staff ng SBP at ang talagang dahilan dito ay nagpabaya ang SBP. Mabuti na lang at buo pa ang ating core na sina Junmar Fajardo, Ange Kwame, Justin Brownlee, Japet Aguilar, Scotty Thompson, Seiji Perez, Chris Newsome at Calvin Oftana na matagal na ngang nag-iensayo sa Gilas team at may maaasahan si Coach Tim Cone na mga players sa Asian Games. Tuluyan na ngang iniwan ng Gilas sina Abeba, Romeo, Perkins at Mo sa Pilipinas at nagpatuloy sila kasama sina Marcio Lassiter, Chris Ross, Arvin Tolentino at Kevin Alas. Kailangan pa ng clearance ulit ng mga players na ito mula sa Asian Games Committee at kung papansinin natin ay nagiging sobrang higpit talaga ng Asian Games Committee sa Gilas team players. Hindi natin sila masisisi dahil banta nga ang Gilas sa Asian Games lalong-lalo na at si Coach Tim Cone ang may hawak sa team ngayon na siya ring huling nakakuha ng medalya para sa Pilipinas sa larangan ng basketball dito sa Asian Games at isa sila sa team na talagang pinaghahandaan rin ng kanilang makakalaban.